Magandang araw po sa ating lahat. Hayaan niyo pong ibahagi ko muli sa inyo ang aking mga karanasan sa pinagdaraan ng karamdamang kanser. Napanood niyo na po sa aking video kung paano po ako nahihirapan, namaga ang aking mata, namaga ang mukha, tinubo ng gusto, nanghina at nagmunti-munti ka na ng mamatay. Pero nandito pa rin ako malakas, nananatiling malakas. Kung paano ko po ginawa ako po isamahan ninyo sa akin pong video at kung kalimutan na i-like and share na rin po para po makarating po sa iba kung paano po ang aking ginawa. Nung ako po ay dumaraan sa aking radiotherapy ay talagang napakahirap po dahil tinutunaw ng radiotherapy radiation yung bukol sa mukha ng aking ilong. Pero ang side effect po nun ay mamagaan lalamunan, mawala ang panlasa, mawalan ng yung laway, yung panunuyo ng bibig, at maraming singaw na kung saan ay kahit pag-inom ng tubig ay nahihirapan po. Pero napagdaanan ko po lahat yun. Kasi nangihina ang aking katawan, ang ginawa ko po doon ay nag-blender po ako ng malunggay at yun po ang araw-araw ko iniinom. Tapos nagpapakulo po ako ng pinaghalong daon ng bayabas at guyabano. Herbal po siya. Maganda rin po siya sa may cancer. At syempre, kailangan nyo rin po ng uminom na maraming tubig. Pagkatapos, yung maraming mga libre na gamot na hirap natin gawin, libre na, hindi pa magawa. Tulad ng pag-inom ng tubig, pag-ehersisyo, pag-inhale, exhale. Yun po ay napakalaking bagay para po lumakas ang ating katawan. Nang sa ganun ay bumalik at malabanan natin ang ating karamdaman. Kaya ako po ay patuloy na lumalaban hanggang ngayon. Sa susunod po ay papakita ko po sa inyo kung paano po gawain yun. Pero sa ngayon, ipinaliliwanag ko lang po muna sa inyo na ang number 1 po talaga ay panalangin, pangalawa ay yung disiplina sa ating sarili. Na kung ano man ang bawal, ay bawal. Hindi yung sasabihin natin na pagka andiyan ang bawal, ngayon lang naman, paminsan-minsan lang. Pagkatapos may gamot naman. Hindi po, dahil pinalalakas po nun yung mga cancer cell. Kasi pagka po tayo dumaan sa mga therapy, sa radiotherapy, sa chemotherapy, pinahihina po nun at pinapatay ang mga cancer cells. Pero kung tayo po ay kakain ng bawal, doon po magkakaroon ng pagkakataon na kumain ang mga cancer cell at lumakas na magparami silang muli. Bali mababaliwala po lahat ng proseso na ating paghihirap kung hindi po tayo magdidisiplina sa ating sarili. Kaya dapat po ang number 1 ay disiplina. Pangalawa po, mga ehersisyo po. Kailangan po natin yan. Tapos mga prutas. Tapos huwag tayo magpupuyat. Maaga pa lang. Tayo kailangan matulog. Mga alas 8, alas 7, alas 8. Ganyan tulog na po tayo yan. Para po ma-regenerate yung ating mga cell. Mga damage ng ating sakit o tsaka ng mga therapies na ating pinagdaanan ay ma-regenerate po siya at maayos po para po tayo lumakas muli. At ganoon na rin po yung mga sinasabi ng doktor, makikinig tayo sa kanila, huwag tayong kung ano yung maisipan lang natin, kahit na bawal, gagawain pa rin natin. Tandaan nyo po, fighting spirit ang kailangan natin para tayo mabuhay. At nasa atin po mismo ang pamamaraan para mabuhay tayo ng matagal at makasama ang ating pamilya na sa ganun ay masuportahan po natin sila sa pamumuhay. Ako po ay stage 4 cancer pero ako po ang tataguyod sa aking pamilya. Sa araw-araw na pagkain, sa gastusin, sa baon ng mga anak. Pero hindi ako sumusuko, stage 4 cancer, hindi ako nagkukulong, nagtatrabaho ako, namamasada ng tricycle, nagko-construction. Sana po ay gawin niyo pong inspirasyon ang aking mga sinabi sa inyo para po kayo ay hindi panghinaan ng loob. At na rin po, sa susunod po muli natin paghaharap ay pakikita ko po sa inyo paano gawain yung mga masusustansyang pagkain
na mga mura lang at libre lang at kung paano gawain. Sa ganun tayo po ay lumakas. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan, pakisubscribe na rin po sa YouTube channel ko. Robinson Esteban, ang may stage 4 cancer na laging nakangiti. Salamat po.